Mga kapinundong baryo, narito na ang pagpatuloy ng ating kwento. Simulan natin. Sa paglapag ng unang tandang ng dayo, manghang-mangha ang mga tao sa tindig nito. At nung tinapata naman ito ng pambato ng amo ni Fidel, aba, hindi rin yun magpapatalo. Dahil sa pariha yung panlaban sa mabibigat na labanan, kaya nagagalak silang panaurin yon. Dahil ang amo niya ang may agresibong lahi ng mga tandang, kaya naunang sumugod ang pambato nito. Nang atakihin na nito ang kalaban, ay gulat na gulat ang mga kasamahan ni Fidel. Dahil animoy hindi makakatama ang mga tandang ng amo niya. Nang muli pa itong sumugod, agad namang dumapa ang manok ng dayo, dahilan para umalpas lang ang mga pambato ni Ginoong Leo. Ngunit agad ding gumanti ang manok ng dayo at agad tinamaan ng tari yung manok ni Mang Leo. Sa bawat pag-atake ng manok ng amo niya, tila ba kung may anong nilalang ang sumasalo rito. Kinabahan ng husto itong si Fidel dahil sa mga nasaksihan niya sa mga dayo. Nang akmang babangon pa ang manok ng amo niya, agad naman itong tinuka ng kalaban at agad sinunda ng atake. At alam nila na ang tamang yun ay napuruhan ang tandang ng amo ni Fidel. Hindi na nito nagawa pang tumayo dahil tinamaan yun sa may bandang bewang at sabog yung dibdib. Ginoong Leo, paano ba yan? Walang kahirap-hirap na tinalo ng manok namin ang pinagmamalaki mong puting paa. Pero huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng partida. Kaya kumuha ka pa ng isa. Wika ng dayo sa amo ni Fidel. Nakachamba lang kayo, mga taong bayan. Binigyan ako ng partidang taong ito. Sige, dahil mabait ako ay pagbigyan namin siya. Sagot naman ni Mang Leo na amo niya. Pero alam ng mga tao na tagilid sila sa laban na yon. Elio, kunin mo ang aking espesyal na puti. Tingnan natin ngayon kung makakapalagpayang berdugo mo. Sagot naman ni Ginoong Leo. Nang makuha na ito ni Elio, agad naman itong nilagyan ng tari sa paa. Purong puti ang manok na yon at sobrang kintab ng mga balahibo nito. Nang rumibansa na yon sa laban, kitang-kita ng mga tao ang paningibabaw ng puting manok ni Mang Leo. Ngunit alam ni Fidel na kahit gaano kalakas yung manok na yon, hindi yun obra sa mga tanga ng dayo. At maya-maya nga ay nagsiliparan ang balahibong puti, indikasyon na tinamaan na yun ng tari. Pero tila ba hindi tinablan ang puting manok ni Mang Leo at niratrat ng niratrat ang dayo. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ayon kay Fidel, bigla na lang lumitaw ang kalaban sa likuran ng puting tandang. Dahil sa sentro yon ng likod, nahawakan nito ang puti at walang sawang pinagpapalo. Habang inis na inis si Fidel na nakatingin sa manok ng dayo, nang akmang bibitawan na sana niya yung itim na manok na may tari ng nakalagay, nang bigla siyang hilain ni Mang Ilyong sa kanyang damit at hinatak pabalik. Hoy! Anong ginagawa mo? Gusto mo bang ipapalapay ang manok mo sa mga dayo? Alis dito! Disturbo kang bata ka! Sigaw nito sa kanya. At hindi lang naman ito pinansin ni Fidel, kahit pinagtatawanan na siya ng mga tao. Nanlaki ang mga mata ng amo ni Fidel dahil dalawa sa mga dugong palahi niya
Walang kahirap-hirap na tinalo ng iisang manok. Ginoong Leo, masyado naman yatang inabuso itong panlaban ko. Baka pwedeng itong si Mayahe na naman ang ilalaban natin. Wika nito at agad pinakuha ang isang tandang na nakapatay na ng dalawa. Kaya naman naglabas pa ng isang panlaban si Mang Leo at bakas na bakas sa pagmumukha nito ang labis na galit. Talagang lugi kami dahil matagal niyong pinaghahandaan ang laban na ito. Kami laban lang ng laban. Walang kondisyon ang nagaganap. Pero di bale, haharapin ko kayo ng buong tapang. Sagot naman ni Mang Leo. Pero maging ang pangatlo nilang manok ay natalo pa rin. Sa lumipas na mga oras, 10 manok na ang natalo sa hanay nila Ginoong Leo at hindi pa rin nakakabawi. Paano ba yan, Ginoong Leo? Hindi ka na makakasali dahil itong kalapit baryo na naman ang aming kakalabanin. Wika muli ng tayo. At habang tumulong si Fidel sa pagliligpit ng mga gamit ng amo niya, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang anak ng amo niya na nagngangalang Enrico at ang kasama nitong lalaking nakasuot ng sombrerong gawa sa anahaw. Magkalapit sila ng taong yon at ito ang palaging nagbibigay sa kanya ng mga manok. At ayon kay Fidel, dumadayo ang taong yon sa bayan-bayan para lumaban ng sabong at sa kasakasama nitong lalaki. Manong Enrico, nagbalik kayo. Wika niya pero napasabi ito ng, Teka, kailan nagsimula ang laban? Saan sila itay? ayun, tinalo po ng mga dayo galing sa kabilang bayan. Sagot niya. Nako, hindi maaari ito. Alalang wika nito. Dahil alam nila na wala nang bibili at tatangkilik sa mga manok ng ama niya. At agad silang lumapit kung saan sina Ginoong Leo para tingnan ang nagaganap. Habang tumatakbo ang anak ni Ginoong Leo, nakasunod naman dito si Fidel habang hawak-hawak ang 2 bayong na naglalaman ng itim na manok. Pagpasok nila sa kumpulan ng mga tao, bigla namang nagsitinginan sa kanila ang mga tao. At biglang napatayo ang pinuno ng mga dayo nang makita nito ang taong si Enrico. Anak ni Ginoong Leo. Ginoong Leo, akala ko ba wala na ang anak mo dito sa lugar ninyo? Enrico, nagbabalik ka na pala. Sayang naman at hindi mo nasilayan kung paano namin durugin ang mga matitikas niyong mga manok. Wika nito na may halong pang-iinsulto. Nagbalik ako dahil nabalitaan ko ang paglilibot ninyo dito sa aming lugar. Ngayon, ilabas mo ang magagaling mong tagatari. At yung pinagmamalaki niyong mga manok, kunin niyo na rin. Hindi na kailangan. Natalo na namin ang hanay ninyo. Kung gusto mong lumaban ulit, hayaan mong tapusin na muna ang laban na nauna sa'yo. Sagot naman ng pinuno ng dayo. At makalipas nga ang mga oras, nakatayo na ang nagngangalang Enrico kung saan bitawan ang mga manok. Kasakasama nito ang lalaking nakasuot ng sombrero gawa sa anahaw. At bumuga-buga pa ito ng hawak nitong tabako. Nang ikahig nito ang kulay ng gintong manok, nagulat si Fidel kasi inihipan ito ng kasama nito at nakita ni Fidel ang isang animoy-anino ng bata na pumaloob sa manok nito. Fidel,
Umatras ka muna. Wika ni Enrico sa kanya dahil napapansin itong napapadikit na siya. Pagbitaw ng malaginto nitong manok, sumabay naman ang manok ng dayong kulay abuhin. Napangiti naman itong si Fidel dahil nakita niyang lumipad ng napakataas yung pambato ng kaibigan niya. At agad-agad ay nalaglag ang kalaban sa lupa nung sumabay ito sa ere. At nasipat ng mga tao ang pagtulo ng patak na dugo sa lupa. Nagulat ang dayo noon dahil hindi niya akalahing tatablan yon sa kabila ng mga karga nito. At siyempre, hindi yon alam ng mga tao maging kila Fidel. Paglapag ng tandang ni Enrico sa lupa, agad naman itong sinundan ang kalaban dahilan para hindi na yon makalailag pa. At nakita nilang duguan na rin yung liig nun. At akala nila lalaban pa yon. Pero lumapaypay din ang liig nito. At sa unang pagkakataon, doon palang nakabawi yung hanay nila Mang Leo. Nang tapos na ang unang laban, ay lumapit kay Enrico ang anak ng pinunong mga dayo. Enrico, malaki pa ang babawiin mo para masasabing karapat-dapat na kilalanin ang mga manok ninyo dito. Nang lumapit dito si Fidel at nagwika sa kaibigan niya ng, Kaibigan, yan ang unang nagkampiyon sa nagdaang derby sa bayan. Hindi basta-bastang mga alagad niyan. Wika niya. At tumango lang naman ang anak ng amo niya. At kung ganun, kagagawan niyo pala ang lahat na ito. Dapat sa malaking sabungan tayo nagharap. Pero di bale, narito din naman ang taong bayan. Ituloy na natin. Sagot naman ng anak ng amo niya. Nang akmang bibitawan na nito ang manok, ay doon napatayo ang lahat. Dahil nung magharap na ang dalawang manok, walang sabi-sabi, ay agad yung nagpupugan sa lupa. Akala ng mga tao, walang iisang manok ang makakailag nun. Pero laking gulat nila nang pariha yung tumayo at naghiwalay. Kitang-kita nila ang parehong umalikabok na laban na halos hindi mo akalaing mga manok ang naglalaban. Magamat sobrang bilis ng manok ng kalabang dayo, nakukuha naman sa lakas ng palo ang manok ni Enrico. At habang naglalaban ang dalawang panik, nasipat ni Fidel na panay ang paggalaw ng bibig ng matandang nakasuot ng anahaw. Pero habang tuloy-tuloy ang laban, tila ba bumabagal na ang galaw ng pambato ni Enrico. At sa hindi inaasahang pagkakataon, bumangga sa dingding ng ruweda ang panlaban ni Enrico. Nang masipat yun ni Fidel, naalala niya ang sinabi ng matandang kaibigan niya. Kaibigan, piling lugar ang pwedeng gaganahan ng manok na ito. Huwag mo itong ilalaban kung sa tingin mo ay may nagsisiga sa malapit. Dahil paninigurado, titiklop ang mga nilalang na gumagabay dito. Nang maalala ni Fidel ang mga sinabing yon, nagpalingalinga naman siya sa buong paligid. At muli siyang nakatingin sa naglalabang mga tandang. At doon niya nakita na sa bawat pagpalo ng pambato ni Enrico, ay tila binalik lang yon ng pambato ng dayo. Pero habang pinaplano ni Fidel ang mga gagawin niya, hindi niya alam na may nagmamasid din pala sa kanya na isang malakas na nilalang na may masasamang balak. Habang tuloy ang umaatikabong laban, humanap lang naman ng pagkakataon si Fidel hanggang sa bumaon ang tari ng kalaban sa pambato ng anak ng amo niya.
Sa sobrang lalim ng tamang yon, halos hindi na yon nabubunot pa. At habang pinagmasdan ito ni Fidel, napasapo na lang sa ulo si Ginoong Leo. Pagbunot ng taring yon, tanging pagsilay na lamang nila Enrico sa tandang na sumuka ng dugo. Nang biglang tumalon itong si Fidel, papaloob ng ruweda, dala ang kanyang itim na manok. Ang naging problema nga lang, sumabit sa kawayan ang pang-ibabang kasuotan niya. Kaya nalaslas yun hanggang sa likuran niya. Dahilan para mas lalo siyang pagtatawanan sa sabungang yon. Ang daya ninyo! Kanina pa kayo ah! Itong hawak ko na naman ang lalaruin nyo. Wika niya sabay lapag ng itim na tandang na may nakalagay na natari sa paa. At tumambad sa mga mata ng mga kalaban nila ang kulay itim na tandang na mapagkakamalan mong lahi ng ibon dahil sa lumaylay na sa lupa ang buntot nito. Fidel, lumabas ka dyan. Hindi para sa iyo ang labang ito. Wika ni Enrico. At sinabayan naman ito ng katiwalang si Ilyong sabay sita sa kanya. Pero hindi nagpatinag si Fidel. Kaya sinabi ng amo ni Fidel na pagbigyan ang bata. Kaya agad naglapag ng makatapat sa alaga ni Fidel ang mga dayo habang patawa-tawa pa sa kanilang hanay. Paglapag nito ng isang tandang na sobrang tikas, itim ang mga paa at namumutawing kulay pula, nagwika ito sa kanya ng, Sige, para maging masaya ang araw mo, bata, bibigyan kita ng partida. Pabang ng susunod na yugto mga kapinunong baryo. Hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat.